Mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-break time na ho ba kayo? Ito na, kasalukuyan. Madama. Madama. Huwag na po. Habang madamang kap-kape na mayroong pandesal. Nababasitan nga pandesal. Paghapon ba sa bagay, no? Kahit pwede, anong oras na may pandesal, di ba? Pero favorite ko na tinapay, putok. Putok? Bakit putok? Matigas siya na namis-namis. Na medyo pumutok. Yun. Kasi may palaman. Wala na. Walang palaman yun? Plain. Gusto ko plain. Abay, wala yan. No, sa paborito nila kay Mayor Deo Macalma. Alin? Ha? Pandiregla. Alam mo, di ako makain yan. Uy, masarap yun. Kasi nung elementary days, naku, yan ang baon namin sa eskwelahan, ha? Nung pupil pa tayo. Pupil. Pupil, ano, ha? O, diba? Uy, naalala ko tuloy yung aking alma mater dyan sa may Fugoso, ano? Sa may Regidor Elementary School, ha? Dyan sa Maynila, nasunugan pala yung paligid. Buti naman dinadamay eskwelahan. Good thing. Ang naging pananggalang doon yung creek. Yun ang pagitan. Kasi may creek eh. Oo, minsan talaga ang creek ang magsasalba sa'yo. Diyan na kasi ako nag-grade 1. Grade 1? Sa Regidor Elementary School. Yan. Sorry ako din ha. Nag-grade 1 ako sa Bacood Elementary School sa Santa Mesa, Manila. Yun! Ayun! Ayaw magpatalo! Yun na! RH Break Time. Sa ating mong headline sa programang Break Time, naku, bad news ho mga kababayan. Magpa-full tank na po tayo. Higit pisong taas presyo sa petrolyo. Asahan na ho sa susunod na linggo. Magandang balita naman dahil ang presyo ng bigas bahagyang bumaba sa ilang pamilihan at inaasahang babagsak pa. Ayon yan sa Sinag. Makakain na ako ng bigas. Naman. Akala ko magna-no rice ako for the rest of the year. Diba? Pero sabi nila positive naman daw yung no rice. Para hindi maging taba-ching-ching. Wala, bumabawi din ako sa ulam. Lugi. Rice subsidy para sa mga benepisyaryo ng 4-piece. Aba, mas practical daw na ibigay ng cash ayon sa DSWD. Siyempre, gusto nila cash. Oo, mas convenient daw eh. Talaga ba? Kesa na may sako-sakong bigas ibibigay mo, di ba? At least ako nakita ko na item yung... Magsusukat pa yun, no? Takal-takal pa yun. Hindi, sana kaban-kaban kasi yung ibigay nila para wala nang takalan. Di ba? Dapat sako-sako na lang. Moratorium naman sa large-scale mining operations, panawagan ng Makabayan Block sa gobyerno. Dead toll sa Masara landslide sa Davao de Oro. Aba, umabot na po sa 72 ang namatay. Ang mga nakuhang mga bangkay na may mga body parts pa. Diyos mio naman. 36 pa raw ang nawawala at hinahanap. Yung pong search and retrieval operations, gagamitan na raw po ng makinarya at K9 dogs. Samantala, DepEd tiniyak na hindi na-hack ang data system ng regional offices. Fake e-travel websites na tukoy po ng Anti-Cybercrime Center, mga utak hinahunting na. Tindahan ng mga rebulto at religious items sa paligid ng Manawag Church. Naku po. Ni nasunog. Ano Apay ba naman yan, no? Ay, sus, Apo Manawag. Tulungan man dagiti napuuran. Dita Manawag, Apo. Di mandami. One. Modern PUV na disenyong traditional jeepney. Yun. Aba, ibinida daw ho yan ng DOTR. At tradisyonal na oblation run sa UP Diliman, inupakan. Aba? Ang charter change. Wow. Ayan na. Idinaan na sa oblation run. Idinaan na sa pagtakbo ng hubot-hubad. Tumayo na sila tumindig. Nanindigan na. Yung mga lumahok sa oblation run. Oo. Marami kaya ang nagtindigan? Oo, bakit? Anong titindig? Nagtindigan. Mga lalaki. Mga lalaki nagtindigan sila kasi diba may ipinaglalaban. Yes. Tumindig sila na nakahubot-hubad. Oo. Yun. At tumindig din.
ang mga kalalakihan. Itinaas talaga nila ang kanilang mga ulo. Yeah. Oh, totoo. Kasi diba, you should be proud sa nakaganon. ipinaglalaban mo. No, diba? Taas noo kahit kanino. RH Break Time. Okay ka talaga, Miss Dea. No? Biyernes ang dating. Thank God it's Friday! Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan. Ateya Pecha Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ngalan ho nila kay Mayor Deo Macalma. RH Break Time. Sa ating po mga balita, asahan po ang taas presyo ng petroleum products sa susunod na linggo. Matapos po tayong patikimin ng katiting na rollback sa presyo ng petrolyo nitong nakalipas na Martes. Binawi agad Binawi ka agad. Malaki ka agad ang bawi. Pinaman yan. Nakaamba na naman itong tumaas sa susunod na linggo. Ayon po sa pagtaya ng oil industry sources, piso 35 sentimos hanggang piso 45 sentimos ang posibleng pagtaas sa presyo bawat litro ng gasolina. Habang sa diesel naman po ay posibleng tumaas ng piso 15 sentimos hanggang piso 35 sentimos bawat litro. Ang kerosene din po itataas. Ayaw din magpahuli ang kerosene. 1.35 hanggang 1.55 ang posibleng pagtaas sa presyo po ng kerosene. Ang ganitong pong pagtaya sa presyo ng petrolyo ay siyempre naman, alam na po natin yan, ay batay daw po yan sa galawan ng presyo ng krudo sa world market. Okay. Yun na yun. As usual. Bahagya namang bumaba ang presyo ng bigas sa Pasig City. Mas mababa ito kumpara sa iniulat ng Samahang Industriya sa Agrikultura na 52 pesos kada litrong well-milled rice. Sa Pasig Mega Market, 50 pesos ang pinakamababang halaga ng bigas na premium grade local sinandoming. Sa ibang pwesto naman, may ibinibentang 44 pesos at 48 pesos na bigas. Pero pangsangag lamang umano ito at pangkanti dahil madilaw, buhaghag at karaniwang ding tinatangkilik ng mga may alagang hayop. Una na ibinalita ng Sinag ang posibleng pagmura ng bigas dahil sa bumabang presyuhan nito sa world market. Sana bumaba pa, no ha? Oo! Ay sayang naman ha, yung mga pagsikap natin na mapunan ang kakulangan ng bigas sa Pilipinas. Sayang yung mga inaangkat. Oo! Sayang yung mga inaanin na ating mga magsasaka. Oo, huwag naman natin kaya mabukbok lang. Oo, saka sana naman, wag naman yung babaratin yung mga magsasaka natin. Correct. Mababa yung yung presyuhan. bili sa farm gate price. Tama, Tapos ibebenta na mataas. ba't ganun? Mantakin mo yan. Ha? Kawawa yung ating mga magsasaka. Very wrong yan. Dagiti man nalon tayo apo kaasid damat. Jesus apo. RH Break Time. Nanindigan po ang DSWD na mas praktikal ang pagbibigay ng cash para po sa rice subsidy sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Ito po'y kasunod ng mungkahi ng Department of Agriculture na mismong bigas na lamang ang ibigay sa mga benepisyaryo para makaiwas sa mahal na bigas sa merkado. Ayon po kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, mas praktikal, mas convenient at mas efficient ang pagbibigay ng pera kumpara sa sako ng bigas. Bukod pa raw po dito ay wala rin namanong legal na basihan ng pagbibigay ng mismong bigas sa probisyon sa ilalim po ng General Appropriations Act. Bukod sa 600 pesos sa monthly rice subsidy, maaari ding makakuha ng health and education grants ang mga kwalipikadong applicants ng 4Ps. Samantala, balik Mindanao si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa iba't ibang aktibidad sa Agusan del Sur. Unang nag-inspeksyon ng Pangulo sa pagtatayuan ng soy laboratory sa bayan ng prosperidad na layuning mapataas ang produksyon ng mga magsasaka. Namigay rin ang Pangulo katuwangan Department of Agriculture ng farm inputs kabilang ang binhi at abono. Muli ring pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing doon para alamin ang update sa mga lalawigan ng Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte at Butuan City. Samantala naman, marimbong itinanggi ni Manang Senadora Amy Marcos na siya kano ti tumatakder nga leader to oposisyon.
Bakit? Ang kanumag na pudno di jay. Kapatingin, bakit naman niya i-oppose? Oo nga, di ba? Sa panayam po ng DZRH, sinabi po ni Senadora Amy Marcos na marami lang umanong nangiintriga. Oo, ang dami marites. Very showbiz, ha? Oo, di ba? At sumisira sa unity team para pag-awayin ang pamilya Marcos at ang mga Duterte. Pero aminado naman po ang senadora na hindi na rin sila masyadong nag-uusap ni Pangulong BBM dahil naman sa kinokontra niya raw palagi. Hindi naman siguro palagi. Yung ilang mga pag feeling niya desisyon. kailangan. Saka kailangan naman yun ng ate di ba? Narito ho ang tinig mismo ang paliwanag po ni Senadora Amy Marcos. Si Speaker talagang dikit na dikit. Ako kasi kontrabida ko minsan, alam mo naman, papel manang. Pag hindi na tama ang ginagawa, talagang sisitahin ko. Tiisa na lang tayo. Higit sa lahat, ako naman yung Marcos, ako naman masisira. Pag masira ang Marcos administration, hindi naman sila Marcos, kaya wala silang pake. Pinag-away-away kami lahat sa pamilya Marcos, pinag-uuntog-untog yung Marcos at Duterte. Malungkot nga ako kasi pinagwawatak-watak nila. Samantalang yung principals, di naman nag-aaway. Oo nga. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Senadora Amy Marcos. Sa iba pang balita, formal nang idineklara ang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng rescuers sa Ground Zero ng Masara landslide maliban sa mga operator ng heavy equipment. Sila na lamang ang patuloy na maghahanap sa 36 pang mga nawawala para ipagpatuloy ang search and retrieval operation. Sa pahayag ni Mako, Mayor Voltaire Romando, mga makinarya na ang gagamitin sa paghahanap, katuwang ang K9 dogs. Bagamat wala ng rescue team sa landslide site, magpapatuloy pa rin umano ang operasyon ng Incident Command Post hanggang sa mahanap ang lahat ng nawawalang katao. Umakyat na po mga kaibigan sa 72 ang naitalang namatay sa landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Ayon po sa provincial government ng Davao de Oro, 36 katao pang hinahanap hanggang sa ngayon ng mga otoridad. Makalipas po ang 10 araw mula nang mangyari po ang trahedya nang gumuho po ang lupa sa naturang lugar. Pansamantala namang inilibing muna ang nasa 17 hindi pa nakikilala mga bangkay sa Mako Public Cemetery. Samantala, nasa 1,300 pamilya na apektado ng landslide ang natili pa rin po sa 10 evacuation centers sa Karatig Bayan na Mawab. Kaugnay ng balitang yan, umaapela ang Makabayan Block sa pamahalaan na suspendihin o tuluyan ng ipagbawal ang large-scale mining operations sa bansa. Kasunod ito ng malagim na landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro na kumitil sa halos 100 buhay. Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, matagal na rin itong tinututulan ng mga environmental advocate. Bukod dito, tanging mga mayayamang negosyante lamang umano ang kumikita habang ang mga ordinaryong mamamayan ang sumasalo ng masamang epekto nito sa kalikasan. Inuudyukan na ni Brosas ang pamahalaan na kumilos para maiwasang maulit pa ang trahedya sa Davao de Oro dahil papalapit na naman ang monsoon season. RH Break Time. Magsasagawa naman ng rotational deployment ang Philippine Coast Guard at ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR diyan po sa may Bao de Masinloc simula ngayong buwan. Ayon po kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, ito ay para matiyak daw po ang proteksyon ng mga mangingisdang Pilipino sa naturang lugar, gayon din ang food security ng bansa. Una pong natapos ng Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa ang 9 na araw na pagpapatrolya sa Bao de Masinloc na nagsimula noong February 1 hanggang February 9, habang ang BIFAR vessel BRP Datu Tamblot ay nagsimula ng magpatrolya nitong February 14, araw ho ng mga puso. Samantala, itinanggi naman ng opisyal ang sinasabi ng Chinese Coast Guard na wala na sa lugar ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR. Sa
Sa iba pang balita, tinupok ng apoy ang nasa 8 tindahan ng mga rebulto at religious items sa Gate 2 ng Manawag Minor Basilica sa Manawag, Pangasinan. Ayon kay Manawag Fire Marshal Virgilio Mamitag, nagsimula ang sunog alas 11 kagabi at agad na kumalat dahil sa gawa sa light materials ang mga tindahan at mga paninda. Nagsani puwersa naman sa pag-apula ang mga fire trucks ng Manawag BPF o BFP kasama ang PNP at MDRRMO, maging ang mga opisyal sa mga katabing bayan ng Lawak, Mapandan at San Jacinto. Naapula naman ang apoy 1 oras matapos itong sumiklab. Wala namang naiulat na nasugatan at nagpapatuloy ang investigasyon ukol sa pinagmulan ng apoy. Ganon din ang halaga ng naabo sa naganap na sunog. Ito kaya yung sa mismong tabi mismo ng simbahan? Gate 2 eh. Ano ba Gate to? 2. Saan ba yun? Labasan? Oo, labas na yun. yun. Nasa labas na. Oo, sa labas na yun ng compound ng simbahan. Ang tanong, oo nga, paano nagkaroon ng sunog dyan? Sa Ewan natin, pero yun ang inaalam ng mga arson investigator sa ng Bureau of Fire Protection. Pero grabe, nakakawindang lang talagang nakakapanghinayang. Ayun pala, buti na lang din at malapit medyo pala may talaga. kalayuan sa simbahan at hindi nadamay yung mismo simbahan. Hindi Sa labas siya. dinadamay. Nasa labas ng compound. Ayun. Yung ba yung mga nag-aalok ng mga kandila? Diyan din ata yan. Saka may mga rebulto nga dyan eh. Saka ewan ko lang kung mayroon din. Souvenir items, di ba? Mga souvenir items. Iba dyan nagbebenta ng mga antigong mga rebulto, di ba? At saka yung mga rosaries yan. Yan. Ito nabigyan siya na nabuto. Ganyan. Ay sus, Apo Manawag, ipakararag mi Apo, natulungan yung dagiti na puuran. Dita Manawag, ay sus. Ano ba yung isang himala dyan sa Manawag? Ano? Abay, may nakita raw silang namamalingke dyan, na itsurang si Apo Manawag. Talaga? Tapos bigla na lang nawawala. Sa Manawag Market o sa Manawag Church din sa vicinity ng Manawag? Sa bisinidad, sa paligid. Ano binibili? Ewan ko lang, anong binibili. Basta may nakikita raw. Talaga? Well, nasa paniniwala na rin ng tao yan. Pero mahalaga naman sa lahat, yung pananalig natin sa Pong Lumikha. Dapat. Ayan, sana naman makabangon. And I'm sure naman natutulungan sila ng LGU ng Manawag. Parang sunod-sunod ang mga trahedya sa mga simbahan. Bukod dito sa Ay, sunog, diba? Yung sa may San Jose del Monte, Bulacan. Sa San Jose del Monte, Bulacan. Tapos meron ding sunog. Buti hindi naman nadamay sa likod nung St. Peter's Church sa may Commonwealth Avenue. Di ba nadamay dyan yung bahay ni Secretary Garapin? Yes. Ng PCO. Yan sa may Commonwealth, sa may Batasan Hills. Correct. Tapos ito naman sa paligid naman isang simbahan sa Manawag. Wow. Hindi kaya wake up call yan? Oo, na tayo naman kumapit naman at hindi lang puro material. Kumakapit naman. Iba kasi nakatutok na lang tayo sa gadget. Lagi na lang nakayukong gano'n, no? Nakakalimutan na nating tumingala. Ay, oo. Di ba? Nakakalimutan natin tumingala. Tumingala at magpasalamat. Yun, di ba? Dapat tuwing umaga, tumitingalatan, papasalamat tayo sa Pong Lumikha sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Salamat to Father Ray. Baka ipagtirik ka daw nila ng kandila. Mas basan mo daw sila. Standby muna sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa break time. Wala daw hong hacking. Wala. Sa system ng regional offices ng DepEd. Good, kung ganun. Ayun, saan naman kaya napupunta yung mga pagbabanta ng mga bomb threat, Oo nga. Di ba? Mga email. Naku naman, no. Tingnan nyo na po yun. Pero sabi nga ho ng PNP, wag ko tayo magpapanik, pero dapat, siseryosohin yung mga ganyan may report pa rin. Yes. Ayun, hindi natin alam kung anong maaaring mangyari, kung ano yung hoax, kung ano yung tunay. Diba? Wag natin pagwawalang bahala. Naku. Ito, meron na raw namatay. Siyam. Naku po. Namatay sa influenza-like illness ngayong 2024. Influenza. Kabilang na dyan ng influenza type A, influenza type B, at COVID-19. Dati ang influenza isa lang
Oo nga, hindi ko... Di ba? Oo, kaya nga di ba... Trangkaso nga lang ang tawag dyan eh. Gurigor. Diba? O gurigor, agurgurigor ka apaw. Gurigor. O, digos ka. Nagdigos ka, kasi ay. Para lumabig, magunawahan ka, maliligo ka. Meron ng type A, meron pang type B. Wow. Bukod pa yung sa COVID. Bukod pa yung COVID. Ano ba naman yan, no? Ay, susapo. Mukhang kinakalambag na nga tayo, no? Ay, good news sa mga driver, mga operator po ng jeepney. Bakit? Meron na pong ibinida po ang DOTR na modern jeepney pero style traditional jeepney. Ano made in the Philippines? Made in the Philippines. Dapat. Diba? Kasi walang ibang makakagawa noon na kamukhang kamukha noon. Feeling ko, tayo lang. Abay, ito pala kamiyembro ni Sir Marquez, ng LTOP. Ayos yan. Ano to, Melford? Francisco? Ano ba yan? Sarao? Modern jeepney. Anong tatak? Traditional jeepney. Anong tatak niyan? Ano bang tatak nakalagay dyan? Melford, ka Orlando Marquez, paliwanag ka man, apo. Magkaliwanagan tayo dito. Ipaliwanag mo to. Yang itatak na ito dahito'y barong ako nga disenyo ti modern na PUB nga disenyo ti traditional jeepney ha. Madamdama siguro no maala tayo ni Apo Orlando Marquez. Ilocano rin kasi yun. Ilocano. Kaya tasi ka. Standby muna sa iba pang mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. RH Break Time. Ano pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 4:29 ng hapon. Break Time. Balik po tayo mga kaibigan sa programang Break Time. Abay, meron lang gustong ipabati si Sir Els Bartolome. Abay, happy birthday in heaven. Yun. Kay Nanay Karing Bartolome. Yun. Nanay Karing Bartolome, binabati po kayo, ha? Nasa heaven na po si Nanay Karing. Naku, baka makakalabitin ka. Okay lang yun. Ayan, pwede naman silang pababain kahit saglit. Basta magpapakain sa'yo. Magpapakain sila. Dapat meron ka pagkain. Sir Els, apakang ka Yan, pagbati muna kina Sir Els Bartolome and dating PNP Chief General Nick Bartolome. Yan, and of course, nakatutok pa rin sa ating programa ang mga fans ng Break Time. Naks. Ito muna tayo mga kaibigan sa ating pong mga report. Caraga Region tumanggap ng 120 million pesos na tulong pinansyal mula sa tanggapan po ng Pangulo. Report mula sa Malacanang, RH14, Let Narciso Mislet. Rainy Sea, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nag-abot ng mga cheque sa mga lokal na opisyal sa Caraga Region bilang tulong sa mga lalawigang naapektuhan ng matinding pagbaha at landslides. 40 million pesos ang tinanggap ng Agusan del Sur, 15 million para sa Agusan del Norte, 35 million pesos sa Surigao del Sur, 10 million pesos sa Surigao del Norte at 20 million pesos sa Butuan City. Ang kabuang 120 million pesos na tulong pinansyal ay galing sa Office of the President. Pinangunahan ng Pangulo ang situation briefing sa Kapitolyo ng Agusan del Sur kung saan sinabi nito sa mga lokal na opisyal na magsabi lang kung ano pa ang mga kailangang tulong mula sa national government. Inatasan rin ito ang mga ahensya ng gobyerno na tiyaking natutugunan at nakararating sa mga apektadong pamilya ang pangangailangan nila sa tubig, pagkain, gamot at iba pa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Letner Sito, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth. Samantala panalo ng San Miguel Corporation Consortium na mag-rehabilitate sa NAIA, ikinatawa ni Senator Grace Poe. Idetali mo RH28 Raymond Adpaas. Raymond. Ray, sa magandang malita naman natin ang kumpanya na siyang mga kasiwas sa rehabilitasyon ng International Airport NAIA. Ito ang deklarasyon ni Senator Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Public Services. Kasunod ito ng anunsyo ni DOTR Secretary Jaime Bautista ng nananong leader para sa rehabilitasyon ng NAIA ang konstruksyon na pinangunahan ng San Miguel Corporation ni Ginoong Ramon Ang. Ayon kay O, nakaharap sa matinding hamon ng consortium kung paano nagsaayos sa pinagkakata ng gusali at kung paano ang gagawing expansion at modernization. Ito ay sa kagustuhang maalis na
nasa listahan ng NAIA bilang one of the worst airports. Tiwala ito sa kakayahan ng gobyerno pang panatiling transparent ang habang isinasagawa ang proyekto. Dahil kung mapaganda ang NAIA, hindi lang ito pabor sa mga pasahero o di pabor sa mga Pilipino at mahal na pagparating sa buong imoto. Para sa mga dito sa Raymond Albangan, nilituloy ka pa ng Manila for a show para kasama tayo Philippines. Hirapan yung signal ni Lakay Raymond, ano ha? Samantala naman, 15,000 pesos production subsidy para po sa mga magsasaka bilang ayuda sa epekto ho ng El Nino, abay pinanawagan po sa gobyerno. Ating alamin detalye sa report ni RH12 Milky Rigunan. Milky. Rhea Tea, dapat ikonsidera ng gobyerno ang pagbibigay ng 15,000 peso production subsidy. Ginawa ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas ang apela dahil nangarap ang bansa sa epekto at pinsala ng El Nino. Sa ngayon, tinatayang 150 million pesos na ang pinsala sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula Region. Ang kay Brosas, halip na magbigay ng subsidy para sa produksyon, pinalalala daw ng gobyerno ang importasyon. Kasabay nito, iginit ni Brosas, dapat ibasura na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Rice Liberalization Law. Walaan niyang naitutulo ang batas at sa halip, walang tigil ang importasyon at bumabaha ang foreign supplies sa bansa na kinalulugi naman ng ating mga magsasaka. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Cregunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Marie Milky. Yes, Ray, go ahead. Oo, ceasefire na, no? Wala na. Wala nang palitan. Peace on earth na, di ba? Ceasefire na. Peace on earth. Wala na. At matapos nga mag-usap at nagkasundo daw nga sina Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez, meron ding direktiba rin ng House Speaker sa mga kongresista, wag na daw patulan pa ang mga patutsyada ng mga senador kung meron pa. Daming problema. Ano? So tapos na yon. End of conversation. Pero yung Chacha, mukhang itutuloy pa rin. Depende dun sa pagtitibay na House Resolution number 6 ng Senado. Hinihintay kasi nila. Pero ang bola nasa Senado na, no? Ang bola nasa Senado na eh. Senado. Yung RBH number 6, hinihintayan ng Kongreso. Ang sabi naman nila, kung ano yung magiging desisyon ng Senado, i-implement daw ng Kamara ng buong-buo. Yun. Ayos. Salamat naman. Pwede naman palang maayos. Natigil na yung away bata. Para sila mga bata, nag-aaway, parang nag-aawa ng lollipop yung kabila. No? So, ceasefire na paring Ray. Tama na. Ha? Very good. Abangan na lang. Salamat, Marie Milky. Happy weekend. Happy weekend sa inyong dalawa at balik sa iyo, Ray. Thank you so much. Yan. Kaya yung mga taga-suporta by ceasefire na rin. Quiet diba? na. Kasi kapag kami bumuka na naman na bibig tapos hindi na naman maganda yung tabas ng dila, di ba may masasaktan na naman. At sumbatan naman nun. Ba't naman kasi hindi maganda yung tabas? Pwedeng ayusin yung tabas ng dila. Ayusin ko sa susunod. Ayusin. RH Break Time. Sa atin pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time, walang hacking. Wala daw pong nangyaring pangahak sa regional offices ng Department of Education DepEd. Ito po ang nilinaw ng DepEd matapos ang mga report ng data breach sa kanilang sistema. Pero ayon po mismo kay DepEd Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas, patuloy pa rin ang kanilang pagsusuri sa mga paaralan at mga division offices. Una pong kumalat ang isang FB post na napasok umano ng mga hacker ang system ng isa sa mga tanggapan ng DepEd at nakakuha daw po ng higit sa 750 gigabytes na data. Nako. Na naglalaman daw po ng sensitibong impormasyon ng mga mag-aaral, mga teacher at iba pang impormasyon. Ayun. So, hindi pala totoo yun. Okay, fake news. Fake news, Apaw. Buti naman.
Samantala, na-identify na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang 8 peking e-travel websites na naniningil ng hanggang 5,000 piso para sa dapat sana ay libreng travel pass. Ayon sa CICC, kabilang sa mga fake e-travel websites ay ang mga sumusunod: www.philippines-entrydocs.com. Ang hirap naman nito. www.sg-travelingdoc.com. www.entrydocuments-ca.com. Pag may mga hyphen talagang nakaka-nosebleed to. Suspicious, ano? www.enjoyvisiting.nz.com. www.travel-onlineprocessing.com. and online-travel-application.com, ph-discovers.com, philippines-vacationsph.com. Iniimbestigahan na ng CICC kung sino ang mga salarin sa mga nabanggit na pekeng websites. Mga loko yun. Mga travel websites ba yan? Hindi ko alam. Ito yung, feeling ko yung NZ. New Zealand to, yung CA, California. Alam mo marami mga ganyang mga scammer na ang gamit NZ. Oh! Saan yung mga kaya? NC. Tsaka yung So makikita mo, mayroong magte-text sa'yo, please join us, ganyan nga. Tapos makita mo yung website, NZ, ang hulihan. Tapos, di tsaka para alakas maka-legit kasi kapag may .com. Di ba? .com. Oo. .nz. Oo. .rh. Yung .rh totoo yun. Budolero yun. No? Pagka mga pa-dot tapos hindi naman i-search diba? nyo pa kung search mo legit mabuti. yung mga... Actually, merong merong sa mga yung check, yung scammer alert. May website nun isasalang mo doon yung website. Kung totoo hindi. Kaso kadalasan kasi kapag may edad na, hindi na nila alam masyadong mga gagawin dapat sa mga matuto. sa digital world. Dapat maka-adapt. Maalala ko si Chadeli noon, nung buhay pa si Chadeli. Kasi di ba nag-Facebook siya? Nag-shift kasi yung from analog to digital phones. Abay, sabi niya, hindi ko na yata kayang operate tong digital. Sabi niya, Ray, baka pwedeng tulungan. Ganito po, Chang, sundin lang po niyo yung mga nakasulat po dyan. Ayan, saka dut-dut na lang po yan na doon sa screen. Dut-dut. Dut na sa screen, hindi sa keypad. Yun. Happy naman siya nung natutunan niya yan. Okay pala, Pero syempre, kapag medyo, may edad na, may nahihirapan pa rin, Correct. Ayan, sina Sherwin Alparo, lagi niya lapitan yan ni Chang. Akala ko sabihin mo may edad na. Hindi. Alala ko tuloy si Chadeli, Oy, nasa ating linya, Miss Thea. Ay, ayan, dito na. sige. Ay, pakilala mo na, Miss Thea, ang ating bisita ngayon. Nandyan ang ELTA President na si Sir Orlando Marquez. Magandang hapon, Sir Orlando Marquez. Sir Orlando, apo, kumusta kan? Bagamalam nyo amin na po. Bagamalam nyo. Good afternoon. At kay Ma'am Thea, magandang hapon po. Wala siyang aking si Idol natin yung Makalma. Na kay Mayor Deo Makalma, apo. Pero adamot na gigit Ilocano pa dito. Ampun ko daw. Katungtong ka. Kaya manakapot at tinawagan da. Abay, anyangay daytoy kwa. Daytoy modern jeep, modern PUV style traditional jeep ni Apo. Happy ba kayo dyan? Ito, Sir Ray, yung kasing Public Utility Vehicle Modernization Program, talaga nung nakaraan po ay napag-iwanan yung PUG natin. Kaya tayo naman po ay nakiusap sa ating sekretary ng DOTR hanggang sa Pangulo. At tayo unang-una nagpapasalamat ako kaagad sa ating Department of Transportation, lalo na yung ating Kongreso at Senado, dahil unanimous ay talagang gusto nilang i-post na bilihin ng Pilipino yung ating ENS compliance na traditional jumbo jeepney. Tawag yan, jumbo jeepney? Opo, dahil nakakalakad na kasi yung ating traditional na jeep kasi, Sir Ray, ay ang pintuan ay nasa puwit, di ba? Yes. Na ang tawag sa akin nung umatin tayo ng International Convention on Mass Transport System, panahon ni Madam Gloria, ay yung pintuan sa puwit ay suicide door daw po yan. Suicide door? Kasi sa totoo lang, hindi Apo. na makita ng mga magagaling at matatalino na mga inhinyero na Pilipino na kung nasaan yung tamang pintuan ay nasa safe side door.
So, kaya tayo ay sumunod na sa PNIS compliance ngayon sa So wala, di sa bagay, style naman na traditional, pero yung pintuan nasa gilid. Nasa safe side na. Hindi na sa likod. Yan yung ating ipinakita kahapon kay Secretary Bautista, at siya naman po ay tuwan-tuwa dahil nga sa wakas, sabi niya, ay lumabas na rin at hindi na mawawala yung ating sariling pagmumukha sa hanay ng transportasyon, ang sabi ng ating Secretary Bautista. Sino po ang nag-manufacture nitong modern PUJ? Ano ba? Melford, Francisco Motors, Sarao? Ay wala ho, dahil kasi yung ating naman dahil unang-una, kinikilala natin, ang unang naggawa ng jeep sa Pilipinas ay Sarao, Francisco Motors, pero hindi naman po sila nakagawa ng mga air condition nung araw. Tayo ho, ang gumawa ng air condition na jumbo jeepney ngayon ay tumatakbo sa loob ng 20 years dito sa Makati. Yung air condition. Yung air condition yun, no? Sino po ang gumawa, sir? Bali, pinagawa ko. Ako po yung kayo gumawa. Si Miss Mercy Galando. At tayo po yung nagdisenyo. Tayo ho yung dating Pangulo ng Filipino Inventor Society. Kaya ito naman po yung aking naiambag sa ating bansa na nakagawa tayo, na pinagtatawanan tayo sa Ray. Alam naman ni sa Ray ito dahil Peter Ray. Parang hindi ganong... Nandun pa kayo sa Esteban doon sa kilala na ako po itong ating mga kababayan na ito. Lalo na kay Manong Jotarok. Ilang pasahero ho ang kaya po nitong isakay, Kalando, dito sa jumbo jeep nito? Yun pong gawa na natin na una ay nagsasakay po kami ng 25 seating capacity at sa rush hour dahil sa gustong makauwi ng mga tao, minsan nakakapagpa-standing po kami na hanggang 10 hanggang 15 na standing sa loob. Kaya napakaganda dahil kami lang ho sa Real para malaman ng ating mga kababayan. Dahil mayroon na kaming sariling pasahero na dumadami ng dumadami dahil kami lang po ang naniningil po. Pinagmamayabang ko ito na 13 pesos kagaya ng pamasahe sa mga traditional na ordinary, 13 pesos sa amin ang kolekta namin sa first 4 kilometers. Tapos di aircon pa? Air condition po, air condition. Di mas okay yan. Kalando ito ay Marquez Motors ba to? Marquez Motors ba ito? Ginagawa ko po ito sa mga iba't ibang mga motor company noon. Kaya lang ho, yung mga motor company na gumagawa noon ay nagsarado na po sila mula noong inumpisa nitong 2017 ang ating modernization dahil nga po hindi po ipinustro. Yung jeepney natin nung nakaraan administrasyon ay ang kanilang tinangkilik ay yung gawang mga inchik. So ito po ay locally made, Sir Lando. Ang aking sinasama ng loob, sinasabi ko on the air, inilagay pa, isinulat yung ating logo na pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, inilagay pa sa tagiliran ng minibus na gawang inchik. Ito po ay locally made, just to be clear, Sir Lando. Itong jumbo jeep. Opo, talagang locally made na po ito. Pero itong aming mga prototype ay pinagawa namin po ito sa China. Kagaya ng itong Philippine Black Hawk ay sila ho yung nagpagawa doon. Kaya kami po ay katatapos lang ang meeting ngayong araw na ito dahil napakarami na po ngayon. Simula nung inilabas namin ito last year, yung model ng PUJ na traditional na jumbo jeepney ay daan-daan na po, libo na po ang aming PO ngayon dahil gustong-gusto talaga ang Pilipino na huwag mawala ang ating sariling ipinagmamalaki na jeep sa Pilipinas. Magkano yan, sir? Manungay Apo? Mas mura po kaysa doon sa mga minibus na binibenta. Magkano, sir? Million din? Umabot din ng ganon na milyon po pero mas mababa ng mahigit 200,000. Ang diferensya. Ang power po nito ay electric, solar, or diesel, gasolina? Mayroon na po tayong ilalabas dahil ang ating pilantropo na manong Governor Chavit Singson, siya ho ngayon po ang magpuproduce ng 10,000 ang kanyang sinabi na kaya niyang i-produce. Dahil ang umaganda dito kay Manong Chavit, zero down payment. Wow! Zero interest. Okay yan, ha? Rent own. Rent to own.
Ayun. Oo, dahil Wow. sabi niya, ang nagproklama yan ang pambansang panlupang sasakyan ng Pilipinas, pinangako ko yan sa ating Pangulo. Sabi niya, natutulong ako hanggat abot ang aking kakayahan. Basta siya yung presidente. Ayun. Yan ang pinangako ni Manong Chavez. Ayun, agyaman kami, Apo Landot. Meron tayong ganitong kabarbarong jeepney, Apo. Modern. Ay, Wayne. Tsaka nalaklaka. Modern na, traditional Oo, pie. nalaklaka. Oh. And at the same time, napakadaling ayusin, napakadaling gawin. At talagang tuwan-tuwa kahapon ang ating Secretary Bautista dahil siya sabi niya, nakabitin pa ako dito sa hawakan sabi niya, dahil hindi siya nauntog. Yun. Hindi Kaya siya may sumayad. standing. Yun, so maganda pala, no? Oo, sobrang ganda. Ayan. Salamat, Kalando Apo. Thank you so much. And ibinahagi mo sa amin salamat yung... sa binigay niyo ng oras at sana yung ating mga kababayan ay sana huwag tayo pong mag-atubili, huwag tayo magdalawang isip, tangkilikin natin ang ating sariling industriya dahil ang aking sinasabi sa Ray, Ma'am Tia, walang ibang babangon sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Tama. Pilipino. Babangon ng Pilipinas. Salamat, Kalando, sir. Salamat po, salamat Mabuhay po po. kayo. Thank you so much. Ayan. So, pwede ka na kumuha ng 12. Ilang units? Pilipinas ang oras. Kami babalik pa rin po sa ating mga balita. Oras, ganun na pong 5 minutes bago sumapit ang 5:00 ng hapon. Break time. Sa ating pa rin po mga balita mga kaibigan sa programang Break Time, siya mga naitalang namatay dahil po sa influenza-like illnesses ngayon pong 2024. Ayon po sa DOH, kabilang po sa mga sakit ang influenza type A, type B at maging ang COVID-19. Base naman sa datos ng kagawaran, umakyat na raw po sa higit sa 16,000 kaso ng flu-like illnesses mula buwan ng Enero hanggang February 3. Ito ay mas mababa kung ikukumpara sa naitalang kaso noong Enero taong 2023. Puntahan naman natin ang report ni Edniel Review sa charter ng PhilHealth tinimbang ng mga mambabatas at labor leaders. Idetalye mo RH52 Edniel Parrosa. Edniel. Lakay Ray at Damis Kaya, pinalilimitahan ng isang mambabatas at ilang labor leader ang investment na maaaring gawin ng Philippine Health Insurance Corporation. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, mas dapat unahin ng PhilHealth ang pagpapalawak ng coverage benefits ito ng 30% gaya ng napagkasunduan sa Kamara. Bagamat nangako na nga ang head ng state insurer na si Emmanuel Ledesma na gagawa ng paraan ng mas malaking benefit package ng PhilHealth, nagbabala si Lee, nakaakibat dapat nito ang pagpigil sa pagdala ng pondo ng PhilHealth sa ibang bagay. Inihalimbawa ng labor leader na si Attorney Luke Espiritu ang Maharlika Investment Fund na pinangambahang paglalagakan noon ng pera maging nanggaling sa PhilHealth, bagay na pinawi naman na ng Malacanang sa parehong forum sa San Juan City. Sinabi ni Espiritu na mali ang batas na gumawa sa PhilHealth kaya hindi nito masustentuhan ang benepisyong pangkalusugan ng manggagawa. Sa halip kasi manong pasanay ng empleyado ang kontribusyon mula sa kita nito, dapat lang saluhin ng employer ang buong ambag sa PhilHealth. Wala sa kitang ibinibigay ng tauhan sa kumpanya. Halimbawa, inilutang ito ni na Congressman Lee, Attorney Espiritu at isa pang labor leader na si Calyodi de Guzman sa kasagsagan ng programang The Agenda ay sinagawa sa Club Filipino. Matatandaan ay pinag-utos na ni House Speaker Martin Romualdez ang review sa charter ng PhilHealth para mas marami umano itong maserbisyuan, lalo na sa sektor ng may hirap. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Break Time. Tumakbo nang nakahubot-hubad Ang ang mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity para sa taunang Oblation Run sa UP Diliman, Quezon City ngayong araw. Ang kanilang tema para sa taong ito ay pagtutol sa panukalang charter change o CHACHA sa pamagitan ng People's Initiative. Wala ngang saplot sino? ang mga lumahok sa Oblation Run, kundi maskara lamang. Ang kanilang mukha lamang ang may saplot at may bit-bit na mga placard laban sa CHACHA. Nainiwala po ang mga lumahok sa Oblation Run na dapat ay mas pagtunan ng pansin
ang malalaking problema sa bansa tulad po ng korupsyon. Meron ba tayong video ng oblation run? Nasaan na ba yung video? Meron ba? Meron bang nakuhang video? Lagyan nyo ng takip ha, i-blurred nyo ha. Baka kung anong makita, baka makita. Hindi, gusto ko makita. Baka may makitang ibon. Yung placard. Yung placard. Oo, yung placard. Gusto ko makita. Yung mga nakasulat sa placard. Gusto ko makita kung paano sila nagtindigan. Yun, yung placard. Korupsyon. PUB Modernization Program, ay against sila doon. At pagsipa ng presyo ng bigas at taas sa presyo ng petrolyo na dapat tutukan ng gobyerno, ayun, kesa naman charter change. Yun, talaga naman no. Awan video. Wala tayong video. Ay, ako na lang. Mamumukhaan mo ba yun kapag ka nakatakip yung maskara? Nakatakip ng mask yung face, pero kaibigan katawan. mo siyempre mamumukha mo yun, di ba? Kabisado mo yung katawan. Kasi bawa kung nagsuswimming. Tsaka may tattoo. Makita yung tattoo. Di ba? Kung may mga markings. Kilala ko yung peklat na yan. Baka may nunal. O kaya mayroong may tawag doon, ano ba yung birthmark. May balat. Yun, birthmark. Talaga naman. Makakita lang nun, nanay. Oo. Sino pa? Kuya, kapatid. Saka syempre, kung may asawa rin, asawa. O kaya may girlfriend. Ba't ka tumakbo sa oblation run? Syempre, tradisyon yun Gusto mo i-display yung katawan mo? Hindi. Gusto ko manindigan para sa aking mga pinaglalaban. Okay pala si Mr. Meron ba oblation run kasama mga babae? Na tumatakbo? Parang hindi. Kasi, parang wala pa akong nakita. Talaga? So, hindi kayo magbabagong tradisyon yan. Kasi fraternity siya, diba? So, brotherhood. So, baka ibang grupo para sa sorority. RH Break Time. Ito na. Para sa ating showbiz, Heart Evangelista kasama ang ina niya na maglakad sa aisle sa renewal of vows nila ni Senator Cheese Escudero. Ibig bang sabihin nito ay bati na sila, wala na silang samaan ng loob. Idetali mo showbiz princess Aliyah Ikatlo IV. Lakay Ray at Miss Thea, masaya siguro ngayon ang puso ng fashion icon na si Heart Evangelista dahil nakadalo ang kanyang ina na si Cecil Ong Pangco at nasamahan siyang maglakad sa aisle para sa renewal of vows nila ni Senator Cheese Escudero na ginanap sa Balesin Island. Nang makarating sila malapit sa altar, ay niyakap muna ng kanyang ina si Heart bago siya ibigay sa senador. Hindi naman nakadalo ang ama niya na si Ray Ong Pangco dahil nagpapagumot ito sa United States. Hindi naman lingid sa kalaman ng marami natutol noon ang mga magulang ni Heart sa kanyang pagpapakasal kay Senator Cheese. At hindi rin dumalo ang mga ito nang ikasal sila sa Balesin 9 years ago. Ang tanging blessing lang na natanggap ng aktres noon ay ang liham mula sa kanyang ama. Nakalagay doon na kung darating man ang panahon na makikita nilang masaya sina Heart at Cheese at mamahalin ng senador si Heart sa paraan na deserve nito ay siya mismo ang kakatok sa kanilang pintuan. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Di ba mga ang Pangco, sa restaurant business talaga sila nakilala. Restaurant magnate ba yan? Ang Pangco. Talaga, congratulations. Yes, kasi finally nag-attend na yung parents niya nung kinasal talaga sila, hindi, diba? Kaya pala tuwan-tuwa. Kaya peace on earth na ulit. Peace on earth. Oo naman, dapat talaga peace on earth, di ba? Correct. Ano bang sa'yo yung ganyang tugtog? Ano? Di ba gumaganyan? Ano yan? Chacha ba? Ano yan? Hindi ko alam. May hawak kang gumawa. Maracas? Oh, no. Diba ganun? Ano yun? Ano yung tawag doon? Ano? Yung may bao-bao. May bao-bao. Ano nga yung may tawag doon sa bao-bao? Maglalatik ko yung tawag dyan. Ayan, salamat to sa matumutok po sa ating balita mga kaibigan sa Break Time. Mayroon sila kay Mayor Deo Macalma. Hindi po mga lingkod, sina Ray Sibayan. Thank God it's Friday. Ako po, Thea Petro Corpuz. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Pilipinas ang oras. Para po sa balansyado, nina Ka-Henry and Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, alas 5:05 ng hapon. This time check is